Nandiyan pala kayo mga paps. Ano, kamusta? Eto, tagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-vlog dahil sa maraming ginagawa. At yun, regarding nga pala para sa mga gustong-gustong matuto ng standard installation ng water heater. Hindi lang sa water heater, sa mga high voltage na appliances like aircon, water heater, ano pa ba? Basta mga SPO, meaning to say is SPO, special ano yun, purpose outlet. Yun. So yung mga paps, nakikita nyo to ginagawa ko. So may nakita kasi akong video na nag-install ng water heater mga paps. Nalungkot ako dahil sa nangyari. Dahil sa kanyang pag-setup ng kanyang water heater sa pag-wiring, dahil tinap niya yung kanyang power supply do sa ilaw. Ilaw, hindi ko alam, basta dumaan sa ilaw, tapos lumabas do sa switch, yung pindutan ng ilaw. So, yun, dahil March na, mga paps, nag-decide ako na gumawa ng mabilisang vlog. Actually, wala na tong edit-edit mga paps, dire-diretso na to. Mapakita ko lang at maging aware lang po yung mga owner na gumagawa o nagpapa-install ng water heater. Kasi madalas po, dahil March na po at uso na naman po ang mga sunog, para maging aware po. Kasi ito pong sa rating o sa ano ng BFP sa kanilang pagsa-survey is ang laging cause ng sunog is wiring. So paano ba nangyayari yun? Ang wire po kasi pagka nagkaroon ng meltout at nasunog siya, hindi po siya yung one spot. Kunyari, nasunog yung sa ano, hindi po umuusok pa lang yung outlet. Kasi for example, outlet pala susunog na, hindi po kagad na ano, kunyari walang tao. After po mag-meltout yan, yung outlet umuusok na, magkakaroon po ng sunog yan, magkakapoy po. So kung nagkapoy, maglaran po yung apoy kasi pag nasunog kasi yung dalawang wire ng pinagbabalotan nilang rubber, maglaran po yun, magdidikit po yun. So pag nagdikit, para po yung mga watusi na pumuputok. So pag pumutok po yun, magraran po yun hanggang sa kisame. So pag pumunta po sa kisame, doon na po yun. Para pong mga 5-star bla-bla, mga ganun. So mahirap po i-explain yung ano, pagka nagkaroon po ng ganung trahedya. Wag naman sana, pero sana ang video nga pala na to ay para sa mga installer. Ayan, sana nakikinig po. At hindi po ako nagmamagaling, kundi tuturuan po natin kayo kung paano ba yung proper installation. Kasi kawawa naman yung mga magiging kliyente natin in future kung masasanay tayo sa madali ang trabaho. Actually, kung ganun yung sistema ng wiring sa Pilipinas, napakadali lang kasi magtatap ka lang sa ano. Pero lahat po kasi ng mga switches, outlet, number ng wire ay may mga computation, may mga bilang kahit sa mga breaker. So ito, basic lang po ito para ano, mahirap na rin kasi mag-technical. Much better na magre-research tayo kung ano yung mga bagay-bagay na gusto nating malaman para maging maayos yung trabaho natin na mabibigay natin sa kliyente natin balang araw. Kasi ayun, yung bibigay sa atin ng hanap buhay ay mga customer. So papakita ko nga pala, medyo matagal na yung video. At ito, papakita ko ito. Yan, makapansin nyo mga paps, may wiring tayo dito at naglalagay ako ng breaker. So may outlet may ilaw dito. Yan, X yun, huwag yun dyan. Kaya sa mga switches, X yan. So mapapansin nyo nakatakip, no? Alam nyo na, dahil hindi siya sponsored at hindi rin po tayo nagre-recommend o nagbebenta ko ng water heater, pero hindi do sa mga brand na ano. So wala po talaga tayong hinahandle o sponsor. Kung meron man
Sana naman, oh, baka may lumapit dyan. So, yun mga paps, ipapakita natin yung ating standard installation. So, naglagay tayo ng 20 amperes na breaker. So, lagi may tanong sa akin, sir, pwede ba mag-tap sa ilaw? Pwede na may outlet, switch outlet. So, I suggest lagi na bigyan lagi ng sariling line o linya yung water heater kasi high voltage po yan at SPO, special purpose outlet din po yung gamit sa kanya na may sariling breaker. So yan, naglagay po tayo ng 20 amperes. Ang 20 amperes po lagi po nakakompute yan sa number 12 stranded. So stranded ang ginagamit natin for industrial kasi yun po talaga yung pang industrial na sa mga building yan. At pagdating kasi sa stranded kasi consistency, unlike kasi sa mga solid, dati kasi solid, so ayun na rin kasi yung nakalagay sa building permit. Basta malalaman nyo yung mga bagay na yan. So yan yung mga natin yan. So kikita nyo, naglagay tayo dyan, pero pinasok tayo sa kabila. Malalaman nyo kung saan yun. So, yan, ganyan yung pagka-setup natin. Medyo pangit nga lang yung pero ang importante dyan yung, yung wiring. So, yan, yung sinepatan natin. So, punta tayo dito mga paps, no? Eto na. So, meron sila ditong main panel, nandito sa CR. So, ito yung panel na to, sabi nila, ano ba yung panel na sinasabi mo? Onin. Ang sinasabi kong panel is hindi po panel ng solar. Hindi po panel ng solar. Hindi rin po panel ng computer. So, yun. Ang panel po, ito. Yan. Ito po, makikita nyo may mga designated na bawat isa. So, ito po ang kanilang main. So, nakalagay pa yan, main. Ngayon po, si main po magdi-distribute ng power sa bawat isa. So, lahat po yan may kanya-kanya pong amperes. Yan. So, dito po, medyo substandard po nakalagay kasi 30, 30, 30, 30, 30, 60. So, usually po sa table of content. Basta malalaman nyo rin yung pag nag-research kayo. Usually po sa mga outlets po natin, breaker sa outlets is 20 amperes. 15 amperes. Correct me if I'm wrong mga paps. 15 amperes is equivalent of number 14 stranded sa mga ilaw, yan. Sa switches, yan. Sa 20 amperes outlets, like yung mga outlet ng mga TV, yan, oven, yung mga ganyan. So, lahat yan, from first floor, may kakakonect yung mga outlets na yan. So, isang breaker from first floor. Second floor, iba rin ang breaker yun. So, yun, D12, number 12, D12. Pero marami siyang kakakonect yun, bawat So, yun. Sa 30 amperes, usual dyan, aircon, ayan, katulad yan, aircon, water heater. Depende kasi sa water heater, may multi-point saka single point yan. So, yun mga paps. So, lahat yun may mga designated na computation pagdating sa pag-wiring o pagdating na dito sa panel. So, yung panel, yan. Ito yung breaker ng natin. Naglagay pa ako ng breaker dito. Kasi ito, bakante ito eh. So, tinap ko na siya dyan. Yan, ayan yung natin. So, nakatap na siya. So, may mangyari man dun sa may mga ito tinatawag ito double trigger eh. Mag-trip do sa may yung heater kasi na yun may safety devices din. So, iti-trigger si heater, iti-trigger si So, hindi lang 100% safe, 200% safe may itataya ako dito kasi yun nga yung kanyang pagka-install sa kanya. So, dito malabo sigurong mag-overload. Ay, hindi. Mag-overload to kasi 60 amperes.
Usually pagka ganito nakakalaki yung bahay ng up and down, third floor ata to, third floor or second floor, 100 amperes yan kailangan. So naglagay sila ng 60. So usually naman okay na rin yan. Paano mo ba malalaman yung computation yan? Mga tanong sa akin din yan. So yun, mas better na rin kasi ang hirap kasi pag masyado technical mga paps, ang hirap i-specify basta magaganon. Much better kung manonood na lang kayo sa ibang mga vlogger kasi yun, nakakatamad rin. Pero yun nga, dahil nga nag-aral din tayo ng ng electrical, yun, mas maganda kung mag-aaral din kayo. Safe study rin. Huwag kayong mag-uminto sa pag-aaral at huwag din kayong umasa sa mga sabi-sabi. Kasi madalas yung mga sinasabi ng iba ay mali pala. Parang chismis lang yun mga paps. So yun lang, hanggang dito na lang mga paps, at maraming salamat sa mga sumusuporta sa vlog natin araw-araw. Please like and share and subscribe na rin sa ating YouTube channel. Follow nyo na rin ako sa Boy Tagaanga page sa Facebook. At yun, kita-kits muli sa ating soon na mga vlog. At pasensya na hindi nga ako nakapag-update dahil meron tayong banda. Ayan. Sana masuportahan rin Nothing's Personal Music sa Facebook and Nothing's Personal Official sa YouTube channel. So kung gusto nyo ng mga hitbangan, rock-rockan yun, siguro maging sound trip nyo yung liriko namin. At yun lang mga paps, maraming salamat at mabuhay kayong lahat dyan.